agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements. Saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya.
boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa patuloy Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 10 minutos na naglabay sa alas 5. Maupay nga aga. Nga welcome na liwat sa usa na liwat nga mahinungdanon nga episode san aton programa. Adi na kita sa ika-20 san Agosto, Miyerkules. Nga naadi na liwat kami para maghatag sa iyo san mga istorya nga inspirasyon sa sektor san agrikultura. Siyempre, didelighton sa aton paborito nga early morning agriculture program, Usapang Agrikultura, nga asya naton kasugbong nga naton kompas sa makabag-o nga paguma. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako niya mga kaupod yan nga Miyerkules, Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sarah Joven Cardenas, ngan si Kuya Ezrael Ezra Taro. Mauupdi kami niyo sa sulod na liwat sa nusa ka oras. Tikang alas 5 hangtod alas 6. Para sa aton mga istorya san pagkamanilampuson, mga practical nga tips nga aton paghaharampangan para sa aton mga parag-umangan mga risda. Ngan mga kaagri, ini nga aton programa iniin nahimugso pinaagi sa kolaborasyon sa Department of Agriculture, Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service, agud makahatag sa aton sa mga impormasyon bahin sa mga pitad, inisyatiba, ngan programa o proyekto sa Department of Agriculture ngan mga attached agencies. Ngan yan ang mga kaagri Okay natin paghaharampangan kay aton paghaharampangan ngan aton mababatian yan ang kaagahon sa Miyerkules ang mga magkadrodelain nga istorya san pagkamanilampuson san aton mga parag-uma dide sa Eastern Visayas ngan didto sa Bicol. Diba? So kaupay nga aton mahatagan atensyon anini nga mga success story sa aton mga parag-uma nga kundiin in magsiserve nga inspirasyon para sa aton nga tanan nga talaga makikita naton nga may ada kabubuwason an aton sektor sa agrikultura. Pero antes kita ma-inspire san sini nga mga istorya san pagkamanilampuson, ma-inspire anay kita san kanta nga nagahatag san inspirasyon sa aton mga parag-umangan mga risda. Maodrongan kita nga magka-energy. Dorongan kita nga mag-exercise buhat ka mo. Ngan mag-zumba kita sa kanta nga Ani at Kita.
Kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes, sigurado ang pagkaon sa bugos nga nasod. Ito na no, salamat sa aton mga paragumangan mga risda. Aton oras, 16 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino.
sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2 sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon. Tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 19 minutos na naglabay sa alas 5. Kamuin padayon nga namamati sa usapang agrikultura an aton kasugbong sa makabago nga paguma. Dinhila sa 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkayana mga ka-agri, aton na paghahatagan atensyon ang mga istorya san pagkamanilampuson sa naton mga paraguma dede sa Eastern Visayas ngan sa Bicol. Ngan maupay nga aton inihano mahatagan atensyon kasi 'di ba kay kun aton nababatian an pag-uma an nasulod dayon sa aton pinsaran kakurian ano ton nga mapaso tapos malapak, 'di ba? Tapos ang danay hamubo pagod ang presyo sa nera ani. No, pero sa apisar san sana nga mga kakurian ano nga mga challenges. Damo gihapon na naton mga parag-uma no nga nakagbiling sa era pamaagi para sira nga magin manilampuson ano ngan umasenso. Mao nga durungan kita nga ma-inspire san sini nga mga istorya san pagkamanilampuson san aton mga paraguma. Danilo Lagado, 58 years old. Nag-ukoy din ha Sitio Campagal, Barangay Robas, Haro, Leyte. Usa ko nga presidentehin usang association, anyaran namon Association Campagal Bangon Producers and the Agritourism Association. Hapagkalipot si Bipata. Actually, before Yolanda pa ini ma-organize. Pero kuan la kami diri pa ini amuan ngaran hanamon association. Kuan kami hadto na kuan pa kami hangkanan bangon mini farm. Damo an bangon mini farm damo adto nga bugos adto nga Leyte, damo adto nga mga brand o iton mga aniton mga branches nga kuan, mga cluster sa kami adto. Pero hapag kaya na naglugaring na kami. Ami to naging Bipata kami. Apera kami mga kuan kami sobra kami 30 kati man nag-iba na yan na damo liwat nag-recruit kami otro kuan na balik lagi hapon sobra kami 30 mga 34 yan na itamo na association dako na iton ginuswagan dako na baga na matuod ito nakukan lang kami na BBC pero mo pa naman it resulta mo pa tamon sa rosarabot mo pa tamon kuan tamon income nga nakakabenepisyo ang mga ibaliwat nga mga membro baga talagod ti nga mga nakukanira na nakakarawat ti ka nga association usa damit nabubulig ito na amon mga produkto nakakapalit tirahin mas barato nga kuan barato nga presyo kan ni kaduha na danay kami liwat nakakatutdo ngadto amon mga igkasi farmer
Kay kami, ininamon association, nag-undergo kami training, tikang province, bago nga mga pamaagi pag uma. So, amon lang ito papaangbit nga ito hamon, kasi farmer nga, mga interesado yung pag uma. Ako hi Judy N. Calabia, Municipal Agriculturist and LGU Haroliti. So, naton kanina gimbisita ang Kampagal Bangon Producers and Agritourism Association, Barangay Rubas Crossing, atit hasit sa Kampagal ano. So, anira baga itong association baga nakikita ko nga baga may dahi kalamangan hay mga association in terms manggod ha ira kooperasyon tikang members ngat tulatan ira mga officers. So siguro baga sa manggod nga ton kuan association diri nagiging maihan ira pagiging diri maupayan association kun waray transparency. Nakikita ko hera an association may dahira transparency. Labi na good siguro aspituhan pinansyal. Dakit nabulig hadi hamon. O sa ananumduman ko di ko na lang ada ni mga farm inputs nakakabulig. Province, region, munisipyo nakakabulig itera. Katiman amon water system o sa liwat andi region nakabulig-liwat hamon. Anamon livestock tikang province kuan ito mga 1,450 ka kuan RTL nga ginhatag hamon with feeds. So ami to namon gintika nga baga i-income namon amon association. Ini nga ira ginhatag ng mga proyekto, ini nga ira ginhatag ng mga farm inputs, duro itamong kalipay, dako itamong pagpasalamat sa gobyerno, nga hingkikit ang kami liwat, hit gobyerno. Pero depende lang siguro kung kami nga mga farmers, kung diri kami mag-approach, diri kami kung ano itamon mga kinanglan na gobyerno, bangin kami diri hingkikitan. Kami, nagpapasalamat din kami sa gobyerno nga, itamon mga request, gintatagan aksyon, kadagmitan nga aksyon. Dako gadit ako pagpasalamat Department of Agriculture, nganahan Municipal Agriculture, Provincial Agriculture, Region, ngadto iyo region nga hulos anira suporta hamon association nga igpapatapod namon nga an iyo mga hatag nga iyo mga igahatag technology, farm inputs nga diri makakawang matatagamtaman han mga tawo dinhi aton bugos nga rehiyon o bugos pangani nga Pilipinas. Anako lang mensahe nga tunakon mga membro. Inauton ta nga magkooperar la kamo, magburublig kita para pagpauswag pa hininaton association kay para liwat kita mahimo nga susbaranan han iba nga mga association ngan ilubla kita dirigad kita masiring firmila kita malipay may ada mga panahon nga may magkakaada kita mga problema pero buhi at talaan naton paglaom ngan magkaoro sa kita pagbubli kita pagsusulbar kung magkakaada kita yung mga problema yan magburubli kita para nga tulatan mga nagpaplano pala pag-create in association siring paman amugod diri harumamay in pagkakaputin association, pagbubuhin association, kinanglan andam ka. Mabarula pagsulbar kung ano it maabot nga mga problema ngan maging honest ngan magampuhan natin Ginoo. As the national government implements several programs to aid the farm heroes improve their living, the local government unit of Biliran, with strong support to achieve food security, has developed a
a strategy that is complementary to the assistance and services provided by the government. This project was dubbed as the Myra Cares Rice Complementary Program. The Myra Cares Rice Complementary Program, this is a program wherein the farmers and of course the LGU come up with an agreement na every intervention, kung ano mga bulighan, supportahan government or municipal government to the farmers, in return, they will be giving some production para mahataglat namon to address also the malnutrition problem in our municipality. As I've seen kasi, observed, in our municipality, kumbaga number 1 kami malnutrition. So, kumbaga, paano na kami makakabulig? How can we help the household na may mga problema hini? So, asya ito na para magbuligan hira ang mga malnutrition household, nag-come up gap kami ng program na they will be buying the rice at 20 pesos. So, an amon na list of household nga malnutrition, kumbaga may malnutrition problem, mga more or less 250 or something. So, asya laan ay adto na among ginkikiter na mga kapalit ito nga 20 pesos. So, ang iba na singa, why is it na kami manla, kumbaga. So, because ang amon pundo nga nahahatag liwat, minimal manla. So, asya ito nga, ito laan ay ang mga malnutrition household ang amon ginkikiter nga nakakapalit hindi nga 20 pesos na amon per kilo ang rice. So, kumbaga ini, duha na ang amon na solve ang mga malnutrition namon nga problema, and of course, ito gap na inflation rate ang rice. Yung process po talaga rin nandun tayo sa tinatawag nating empowerment. Sino yung in-empower natin? Of course, yung rice farmers natin. Sinabi natin doon sa isang paraan ng orientation, empowerment, and education na every now and then humihingi tayo ng tulong sa gobyerno sa ating industriya, sa ating paghahanap buhay patungkol sa palayan. Tinanong ko sila, ano naman yung magiging bahagi ninyo bilang mga rice farmer sa programa ng gobyerno? Hindi sila direktang nakakasagot kung ano ba talaga yung magiging bahagi nila. Through empowerment and education, yun ang unang step na ginawa natin. Nalaman nila na kabahagi pala sila para sa maunlad na ekonomiya sa isang komunidad. So kaya, nung sinabi ko sa nila yung konsepto, yung sa complementary, na paano kung mayroon tayong programang ilalabas. Ito na po yun yung complementary program. And every fertilizer na matatanggap ninyo sa gobyerno, kailangan ninyong magbinta ng bigas na 20 pesos per kilo sa bawat sako na fertilizer na maibibigay sa inyo na support mula sa gobyerno. Sa madaling salita, naunawaan nila at tinanggap nila yung programa at sila ay nag-support. Manuelito Rosales, nintatawag ako na ako nga mga kamanghoran nga manuboy nga 62 years old, usa nga napili nga presidente han Sitio Lumbia Farmers Association nga adilot ako nagukuy ha Sitio Lumbia, Barangay San Roque, Biliran. Unang-una usa nga nakapaaghat or nakapadasighakon nga mumintra hini nga programa namon gobyerno. Kay tungod ako nakita ang kinatibukan ng programa nga dako kaupayan niya mahatag nga bulig haamon nga mga rice farmers. Kami nga mga farmers before the creation of this program, napabalot kami hin mga utang. Dida pa lang nga daan hanlan preparation na utang na kami hin cash para isuhol namon dito pag trabaho hanamon pasakay.
tubtob ito nga mag-application of fertilizer na mangungutang kami. Ang sistema na mo pagutang, 2,000 pesos, pag abot ang harvest time, mabayad kahin 5 kabans na humay. So dako kaupayaan, mawawara hamon. Pero han umabot na ay nga programa, naka-guruginhawa kami. Tungod kay diri na kami nangungutanghin kas para ipalitin abono, tungod kay ada na nga programa. Nga ni kaduha, amon nakita nga nadurudungan na namon income. Tungod kay wala naman kami utang nga ginbabaydan. So amon ito ano sa nga nakapaaghat, nakapadasig hakon nga sumulod hini nga programa ang gobyerno. Sa Astada, naukoy ha barangay Hulita, na akong edad 77 na yan nga kuan November. Tapos may apo ako nga akong ginalagaan, na ako na po nga malnaris kay itong anak ko kuan man special child. Ako ang nag-alaga iya, adlaw-adlaw ako nagpakaon. Tapos ako lang itong nagkukuan ha iya, pagtutdo kung ano iya mga kuan habalay kay kung ako na anak diri man maaram. Ako gudto tikang hang kagamay. Pag anak niya, ako nag-alaga hasta yan nga dako na iya. Dako ang bulig na amon. Kay ang pagpalit namon sura na lang amon ginkukuan papalit. Nakakuan na kami mga gatasan bata, namon at kapi. Tanan na nakukuan namon, nakatipid-tipid man ako kay ako man ang nagtitipid. Ako manguda nagkukuanan amon panimalay. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Aton oras, 36 minutos sa naglabay sa alas 5. Nga nabatian naton nga nahilingan para sa aton mga nagkikita sa aton live stream ang mga istorya sa pagkamanilampuson saan aton mga magkadrodelain nga mga parag-uma sa mga asosasyon dide sa Eastern Visayas. Unaan Kampagal Bangon Producers and Agri-Tourism Association ngan Sitio Lumbia Farmers Association dito sa Biliran. So inatunta ka mo na inspire nga nakita naton nga sa pagbububligay sa gobyerno ngan saan aton mga parag-uma mas nagiging hilawig ang resulta ngan pagpapakusog saan aton sektor san agrikultura ngan saan aton mga komunidad. Aton oras 37 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan pipira nga mga pahibaro. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pagising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyag, tayo'y magsipag unat-unat, magpanibago tayo ng lakas para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 40 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamoin padayon nga namamati sa Usapang Agrikultura. Anaton kompas sa makabago nga paguma dinhila sa aton estasyon. 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkaya mga kaagri, biyahe na kita para sa naton sa naliwat nga istorya san pagka Manilampuson. Matabok naman kita, makadto kita sa Bicol, dito, particularly sa Daraga Albay, para ma-inspire sa istorya san pagka Manilampuson sa HML Foods Corporation. Ako po si Annie Liaguno ng HML Foods Corporation. Tara mga ka-agribis, samahan niyo po ako kilalanin ang aming negosyo. HML Foods Corporation ay isang manufacturing company ng Bicol's best products like Bicol Express, pork, laing, and santol, gulay na santol, at chili paste. Actually, HML stands for, sa name ng husband ko, Harry M. Liaguno. Yung produkto po namin is Filipino-owned and dito po siya homegrown sa Bicol. Yun po yung mga specialty namin, mga Bicol Delight Foods po, yung Bicol Express and Pinangat po. Bicol Express, yun po ay yung mga sili na gawa ng gata, at the same time may halong pork. Yung isang variety naman, tinapa or smoked fish na tinatawag natin, and then gulay na laing,
Dalawang variety yon, regular at saka spicy. Siya rin ay gawa rin sa gata. And santol na may halo ring gata, regular and spicy. At saka yung chili paste po na lahat siya sili na with garlic na pwede siyang pang-garnish sa soup or anything sa cooking. We also contribute not only by providing jobs but also we also contribute to the society, especially in terms of economic income po. It all started when nag-decide po kami mag-manufacture ng mga bottled Bicol Express pork, tinapa, laing na regular spicy. Galing po yung idea dun sa Pares King na restaurant na itinayo namin way back March 2007. It all started when yung group po ng hot air balloon pilots pumunta po dito sa Bicol. And then yung Pares po is one of the sponsors. Nung nagsiuwian, nagustuhan nila yung pagkain, yung lasa ng Bicol Express at saka yung laing. Ang nangyari, nag-take out sila pa uwi. So nilagay namin sa microwavable and then frozen po namin. So that's when it started. When yung cousin ko, it's Joy Roa, sabi niya, promote natin to. And then sabi ko, okay, anyway, we're really interested in manufacturing kasi we used to manufacture handicraft products under HML Industries naman po yon. So, binuhay po namin yung HML into foods na ngayon. HML Foods Corporation. So, dun po nag-umpisa. Ang vision po ng HML Foods Corporation is to be the world's most trusted and preferred products of quality and delicious Filipino local delicacies. And also to be loved brand by the most Filipinos, especially the Bicolanos. Ang mission is, of course, once na-establish na po namin yung vision, is we want to commit a continuous production and innovative, quality, safe, and delicious Filipino food, and also making the locals, the disabled, and the farmers from the Philippines happy, and by helping them uplift their means of livelihood. Actually, financial assistance sa po kami sa bangko pa rin. And yung sa DOST, meron din po silang binigay yung sa setup para nga instead of manual, we turn into yung sa machine labor. Kasi since yung food po is very sensitive, hindi po talaga siya pwedeng mahawakan. So, yun, nag-avail po kami ng setup. Yung sa DA naman po, yung mga seedlings na binibigay nila, super malaking tulong kasi instead of buying, makakapag-start ka na ng negosyo mo kahit po yung mga farmers na nasa rural areas. Bale, nagkakaroon sila ng hanap buhay. And then yung seedlings po na binibigay talaga, free po yun eh. Kaya anytime pumunta po kami sa Department of Agriculture, libre talaga yun. Minsan nga, yung that time na nagkaroon kami ng award, sako-sako yung seedlings na binigay. And at the same time, promotion po. Sa marketing na malaking tulong po ang naitutulong sa amin ng Department of Agriculture. Dito po sa HML Foods, halos po talaga, kumbaga sa around 50,000 din po. Kasi nag-trial and error din kami. When we started manufacturing yung Bicol Express, yung sa restaurant kasi, may certain ingredients na inahalo kami. Pero pag sa restaurant, pero pagdating po sa may mga studies po, let's say gaya ng pinya, hindi namin po pwede ihalo siya kasi madali po siyang masira. So, may mga certain studies kami ginagawa na it takes a little of financial na kailangan. Tapos yung mga tests sa laboratory, yun po ang ang medyo pinagkakagastusan namin. Pero nag-umpisa rin po kami actually dito sa kusina lang from 15 bottles hanggang sa naging 30, nag-100. Tapos, eto na po, yung nagmamanufacture po kami in a day, minsan nakakapag 2,000 bottles po kami. Isa sa nakatulong for our finances is through bank loan. So, malaking tulong po yung mga financial institutions
And hopefully po maka-avail pa kami ulit when we expand the product. So through bank loan po. And I think meron din sigurong program ang government which hindi ko pa masyado po napag-aralan kung when it comes to yung parang program financial assistance. Napalago po namin because we set a certain goal. Ang lang po namin is yun, once po na nag-loan ka, dapat maganda ang credit standing mo sa bangko, and at the same time there is really need of honesty sa negosyo, at the same time yung perseverance po and yung hardworking is very important po, kasi yun din po yung natutunan ko sa father-in-law ko, hard work and perseverance that matches together. So yun po ang nakakapalago, and at the same time when you put up a business, dapat po hilig nyo talaga, or if ever naman talagang gusto mo at paghihirapan mo, and you have to work it with your heart, not only with your mind. Kasi sa success po, hindi naman po lahat when it comes to money matters. Ang success po ng isang tao sa negosyo is nagiging happy ka and you enjoy what you're doing. Yung sa pag-process po ng Bicol Express namin, kino-quality namin yung meat. And then, sino-chop on desired sizes po. And then, kung sa tinapa naman po, kino-quality din po namin yung tinapa at hinihimay-himay po siya. And yun, sinusute po yung spices, yung ingredients, tapos sinuluto yung gata. Then, saka namin lalagay yung alamang or yung balaw, bagoong. Tapos, yun, yung ginuluto din namin po. It's either yung pork or yung tinapa. Tapos, once na cook na po siya, pinaprocess namin, dinadaan po namin siya dun sa, binabote, on a certain grams, tapos dinadaan po namin siya dun sa machine, yung sa filling machine. Tapos, sa sealer po. Ang produkto po namin, masasabi kong in demand kasi first and foremost food po siya, and at the same time kami mismo consumer din kami, inobserve namin dun sa mga sinusuplayan ng mga department stores, parating nauubos na rin po, and at the same time makikita naman po namin sa orders na binibigay sa amin ng mga buyers namin local. And during trade fair, maraming inquiries kami. Actually, we're ready na for export. Only the thing po is maraming inquiries, marami nang gusto mag-export ang product namin. And at the same time, marami na rin po ang mga consolidators na talagang kumukuha na ng product namin for international market. Sa market area, meron kaming mga displays, and at the same time sa mga pasalubong centers. And for sa national naman po, mga groceries like SM, we have also in Robinsons, and yung mga pasalubong centers na meron iba-ibang branches nationwide. And sa international market, meron na rin po actually, paunti-unti lang because we're still waiting for the FDA. So, pag once na na-approve na po, tuloy-tuloy po yung sa export. And also, social media, we have sa Shopee, meron din po kami. And then, meron kaming mismo sa account sa IG, Facebook. So, doon po namin na-spread ang not only direct marketing yung through friends, but also sa social media po. Sa ngayon kasi po, ang most effective na strategy para mapalago ang negosyo in terms of sales is through social media. So anuman pong aspect, anumang klaseng negosyo yan, basta ka in ka sa social media, local and international, makakaroon ka ng market. Nabigyan po pala kami ng award last July 14, 2019 ng Agribusiness Support for Promotion and Investment in Regional Exposition. Ang nag-award po is Department of Agriculture, yung Aspire program po nila. And then on December 30, 2019,
Na-award din po ulit kami as Regional Gawad Saka winner under the category of Agri-Entrepreneur. Still sa Department of Agriculture, sa Manila na po siya. And aside from awards from DA, meron din po kaming awards from DOST. 2018, Best Setup po as regional. And then 2020, nag-award din po ulit kami ng Best Setup sa national po. And then 2021, Bicol Great Women Summit, Most Outstanding Women Micro-Entrepreneur. Malaking tulong po yung pagtanggap namin ng mga awards na nabibigay po sa amin kasi not only na nakapag-boost po ng moral ng mga empleyado at saka ng management, and at the same time, syempre, pag kayo po nabigyan ng award sa part ng bibili, parang nandun na po yung trust and confidence dito sa produktong to. May pera talaga sa agriculture, especially with the help of the Department of Agriculture. Sa amin lang libre na yung mga seedlings. Makakapag-umpisa ka na. Once na naitanim mo siya, mag-bloom everything, makakapag-umpisa ka na kahit sa mga backyard business na mabibenta mo. Then, pag na-expand mo na siya, magkakaroon ka ng small garden, magkakaroon ka ng big hanggang sa malawak na garden, hanggang sa magkaroon ka ng farm, maibibenta mo yung finished product o yung produce mo. Kami naman kasi, yung ginagamit namin sa restaurant, gaya ng yung pechay na galing sa DA, tinanim namin yung kalamansi. Nagagamit na namin for our own consumption. Siguro kung mapalago mo siya, tapos magkaroon ka ng malawak na lupa, hindi lang for personal consumption yon, magagamit, may bibenta mo pa rin. So may pera talaga sa agrikultura. 100% yon. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 55 minutos sa naglabay sa alas 5. Sa pag-gana mga ka-agri, tapos naman kita ma-inspire sa naton istorya san pagkamanilampuson san HML nga business corporation dito sa Bicol. Saya na kumusta naman naton ang kamutangan san aton panahon. Para sa aton weather update, makakaupod naton yan ang kaagahon sa Miyerkules si Miss Lourdes de la Cruz Galicia, aton weather specialist kang sa DOST Pag-asa Sentral. Magandang araw Pilipinas, narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado ng easterlies ang silangang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, habang Intertropical Convergence Zone naman o ITZZ ang nakakaapekto sa Mindanao at lalawigan ng Palawan. Pareho po itong weather system ay nagdudulot ng mga pagulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Samantala, update muna sa low pressure area na minomonitor natin. Huling nakita po ang sentro nito sa layong 1,150 kilometers silangan huyan ng Eastern Visayas. So as of now ay nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility, but in the next 3 hours o ngayong umaga din ay inaasahan nating papasok po ito ng PAR. Nakikita po natin sa latest analysis natin ang magiging projection po nitong LPA ay lalapit at tatawid po ito sa Northern Luzon, at ang pinaka-early na posibleng approach nito sa landmass natin ay sa araw po ng Biyernes. At dalawang posibleng senaryo na nakikita po natin dito sa low pressure area. Una, possible po na mabuo ito o ma-develop into a tropical depression bago pa man po ito lumapit sa landmass at bago pa ito tumawid ng ating landmass. And yung second scenario, posible pong mabuo ito after na o pagkatapos po nitong tawirin ang ating kalupaan. Gayunpaman, parehong senaryo inaasahan po natin magdudulot ng mga significant na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Kaya't magantabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito, dito nga po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon ay inaasahan po natin ang maulap na papaurin na matataas na tsansa ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog dahil po sa easterlies. Samantalang sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng
Southern Luzon, dito sa Central Luzon at maging sa Northern Luzon, asahan po natin ang mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi dahil din sa easterlies. Samantala, sa Palawan Province, inaasahan po natin ang maulap na papagurin at tsansa o mataas na tsansa ng mga pagulan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Ang magiging pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang sa 33 degrees Celsius, 17 to 25 degrees Celsius naman sa Baguio City, 25 to 32 sa Lawag City, 24 to 33 sa Tugigaraw, 25 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City, habang sa Tagaytay ay 23 to 29 degrees Celsius. Samantala, maulap din ang papagurin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Northern at Eastern Samar dahil din po sa easterlies. Samantalang dito nga po sa Palawan, ulitin nga lamang po natin ay maulap ang papagurin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan ngayon. Actually, nakikita po natin na as of now ay inuulan po itong lawigan ng Palawan. Malakas na mga pagbuhos dahil din po sa Intertropical Convergence Zone. Samantala, sa natitirang bahagi pa po ng Visayas, asahan natin ng mga localized thunderstorms, especially in the afternoon or evening dahil sa easterlies. Habang sa Mindanao naman ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papagurin at may tsansa din ng mga kalat-kalat na pagkidlat at pagkulog any time of the day dahil sa Intertropical Convergence Zone. Saan man ang lakad ng ating mga kababayan, abiso pa rin natin at advice natin magdala po ng payong at mga pananggalang sa ulan dahil posible pa rin po ang mga localized thunderstorms even doon sa lugar na hindi gaano kaapektado ng mga malawakang pag-ulan. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban, from 25 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius, 26 to 31 degrees Celsius naman ho sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius sa Kalayaan, 25 to 32 sa Zamboanga City, 24 to 30 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius sa Davao City. At sa ngayon ay wala naman po tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng ating karagatan. Ang sunrise po natin for today is 5:43 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:16 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Mga salamat, Ms. Loredan de la Cruz Galicia, para sa weather update yan nga adlaw sa Miyerkules. Ang mga kaagri nga na nagtatapos ang aton usa na liwat nga mahinungdanon nga episode sa Usapang Agrikultura. Mga salamat sa nga tanan nga nagsubaybay, namati nga nagiling sa aton episode. Nganda mo liwat nga salamat sa aton nakaupod sa Master Control, Sir Joven Cardenas, ngan si Kuya Ezrael Taro. Ngan mga kaagri, permi naton hinumduman ngan aton mga paraguma ug mga risda, sera ang backbone san aton sosyedad. Bueno, giniimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa, ang Morning Report. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako Troy ni si Suzette Pretensio. Aton oras 6:01 AM. Updi kami otro niyo buwas nga adlaw sa parehas nga oras kan parehas nga stasyon para sa aton kasugbong nga naton kompas sa makabag-o nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.